Mamahal, tutupad sa aking aral, Ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapapagawa ng masama." Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ng bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang atin pong kinukonsidera kapag tayo ay gumagawa ng building ay ang pundasyon. Kapag mahina ang pundasyon ng isang gusali, kapag nagkaroon ng lindol, ito ay madaling guguho. Kaya ang pundasyon, kinakailangan matibay. Sa ating ebanghelyo mga kapatid, ang ating pagdinilayan ay tungkol sa pagsunod at pundasyon ng pananampalataya. Narinig po natin sa ating Panginoong Hesus ang mga bagay na ito. Kaya nga po masasabi nating maraming tao ang namangha sa kaniyang pagtuturo sapagkat siya po ay nagtuturo with authority. Hindi daw katulad ng mga eskriba. Yung pagsunod. Malinaw po na sinabi ni Jesus na hindi lahat ng tumatawag sa kaniyang Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang nagsasagawa ng kalooban ng Ama. Marami siguro magsasabi, ako, tagasunod ako ni Kristo. Ngunit, ang tunay pong tagasunod, yun po yung makikita sa gawa. Kapag ikaw ay nagsasabing ikaw ay deboto, pero masama ang ugali mo, hindi akma
yung iyong sinasabi na ikaw ay deboto sa iyong ginagawa. Masasabi nating hindi ka tagasunod. Hindi sapat ang salita lamang, mga kapatid. Kailangan po yung konkretong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pagsunod. Ang pangalawa po ay pundasyon ng pananampalataya. Inilarawan po ni Jesus ang dalawang uri ng tao na nagtayo ng bahay. Ang isang bahay ay itinayo sa ibabaw ng bato, samantalang ang isa itinayo sa buhanginan. At nang dumating ang bagyo, ang bahay pong itinayo sa bato ay nakayanan at nanatiling matatag. Ngunit ang bahay na itinayo po sa buhanginan ay bumagsak. Ang bato po, mga kapatid, ito po'y sumisimbolo sa salita at katuruan ng Diyos. Kung ang ating pong buhay ay nakabatay sa kalooban ng Diyos, sa Kanyang salita, tayo ay magiging matatag sa gitna ng ating mga bagyo sa ating buhay. Ngunit kung tayo ay nakikinig lamang at hindi po tayo nagsasabuhay ng Kanyang salita, tayo ay parang mga bahay pong itinayo sa buhanginan. Oo, nagsimba ako, pero pagkatapos ko magsimba, pagbalik ko, paglabas ko ng simbahan, hindi na bagong ugali ko, hindi ko isinabuhay ang salita ng Diyos para tayong taong nagtayo ng bahay sa buhanginan. Mahina ang pundasyon. Kaya, mga kapatid, ang tanong na dapat nating tanungin, paano ba natin isasabuhay ang salita ng Diyos? Father, paano nga ba? Ang ating pananampalataya ba'y nakikita sa ating gawa at pamumuhay? Tunay ba sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos araw-araw? Ang tunay daw pong pagsunod ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Ayan. Kapag ikaw ay may malasakit sa kapwa, kapag ikaw ay nagpapatawad sa nagkasala, ibig sabihin, yan ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kapag ikaw ay tumutulong sa nangangailangan, yan ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito rin ay nangangahulugan ng pagsasakripisyo at pagpapanatili ng kabanalan sa kabila ng mga tukso at pagsubok. Halimbawa sa iyong opisina, lahat sila masama ang ginagawa. Ikaw, ipakita mo ang kabanalan sa pamamagitan ng pagsunod, hindi sa kalooban nila, sa kalooban ng Diyos. Hindi madali yan, mga kapatid, ha? Kaya nga sinasabi sa atin, hindi madaling maging Kristiyano, Katoliko. Mga minamahal na mga kapatid, ang ating paglalakbay bilang mga Kristiyano, hindi madali. Ngunit, kung ang ating buhay ay nakabatay sa salita ni Jesus, magkakaroon tayo ng matibay na pundasyon, sapagkat ang salita ni Jesus para itong bato, matatag. Nawa palaging maging matatag ang ating pananampalataya, lalo na po, mga kapatid, kapag binabagyo ka na sa buhay mo. Nawa maging matatag at panghawakan natin ang salita ng Diyos, panghawakan natin ang sinasabi ni Jesus sa araw-araw. Sa ganitong paraan, tayo magiging tunay na deboto ng Jesus Nazareno. Tunay na deboto at karapat-dapat na pumasok sa kaharian ng langit. Amen.